Okay, so para dito sa example natin ngayon, ang focus natin dito is yung if-else statement natin. So, ang gagawin natin dito will be yung simple na ATM withdrawal. Yan. So, yan lang yung gagawin natin para sa if-else natin. So, to start it, since hihingi tayo ng inputs galing sa user natin, so kakailanganin natin yung scanner. So, ang scanner, ginagamit natin siya to read or to receive yung magiging user input natin. Then, ang scanner na yan ay meron po siyang variable. Ito yung mag-hold sa magiging scanner natin. So, usually, ang pinapangalan nila dyan ay input and then equal nila into new scanner. So, why new scanner? Kasi you are creating a new form of scanner. Kaya ginagamit natin yung new dito. Then sa loob ng ating parameter, lalagyan natin yung system.in para sa user input natin. So automatic nun, mailalagay na yung import natin dito. So hindi nyo magagamit yung scanner unless you declare yung import natin na java.util.scanner. So kasi itong scanner na ito, manggagaling siya sa tools natin na util. So diyan siya manggagaling. Now, after nyan, let's say, for example, meron tayong double na data type dito. So, when we say double, ito yung mga with decimals. So, basically, since ATM siya, merong mga decimals, yung mga numbers natin dito. So, ang lalagay natin dito na variable name will be withdraw. And then, equal natin siya ngayon. And, ang gagawin natin, pag equal nyo, since user input yan, ang gagawin natin is magse-set tayo ng or sabihin natin balance muna. And ang magiging balance natin will be, let's say, 5,000. Yan. Then after nyan, ang gagawin natin is mag-create tayo ng user input. So para makapag-create, gagamit tayo ng system.out.print. Yan. So, ito yung gagamitin natin for printing. Ngayon, automatic meron niyang opening and closing parenthesis. So, ang gagawin natin, maglalagay lang tayo ng double quotation. Sasabihin natin dito, enter withdraw amount. So, tatanungin lang natin siya na mag-withdraw siya ng amount. And then, dito natin tatawagin yung tinatawag natin na data type na double. And then, tawagin natin yung i-create natin na variable na withdraw. And then, ang gagawin natin, since nagtatanong ka kasi dito na mag-enter siya ng amount. So, yung ilalagay niya na amount, papasok siya kay withdraw. So, ang gagawin natin, kukunin natin si input. Ito yung scanner natin. And gagamit ka ng dot. Since double ang data type mo, so ang gagamitin mo ay next double. Yan, and then, semicolon mo siya. Then after nun, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng if-else dito. So kasi kailangan natin ma-check kung yung wini-withdraw ba natin ay less than ba siya or equal sa magiging balance natin. So ang gagawin natin, decision making tayo, sabihin natin if yung ating withdraw, ito siya, ay less than or equal siya. Less than equal sa mismong balance natin. Yan. Then, opening and closing curly bracket tayo. Ngayon, if yung wini-withdraw natin ay less than siya or equal sa balance natin, kukunin natin tong system.out at ang sasabihin natin sa kanya ay transaction successful. Ayan. So, ibig sabihin, yung wini-withdraw kasi natin within sa range ng mismong balance natin. If natin, lagay natin yung else. So, in difference, kapag gumamit ka ng if, automatic meron niyang parameter. Pag sa else natin, wala siyang parameter. Then, ang gagawin natin, i-copy lang natin to and paste and sasabihin lang natin dito na insufficient balance.
So, ang difference kapag ang wini-withdraw mo ay less than equal siya sa balance, eto yung lilitaw. Kapag naman ang wini-withdraw mo greater than siya sa balance, eto yung lilitaw. So, kumbaga kabaligtaran ito nung unang unang desisyon natin. So, yun yung ginagawa niya. So, kapag ni-run natin siya, ito siya. So, enter amount. So, ang balance natin ay 5,000. So, 'pag naglagay ka ng 6,000 na amount na wini-withdraw, 'pag in-enter mo siya sasabihin niya insufficient balance. Kasi ang wini-withdraw mo ay greater than siya sa balance na meron tayo. So, kapag ang ginawa naman natin, ang amount na wini-withdraw natin ay 4,000, ang gagawin natin ay transaction successful, yung ipapakita natin. Kasi naka-less than equal siya sa mismong balance na meron tayo. So, ganyan lang yung if else natin. So, basic lang siya. Yung matter lang dito is yung magiging condition natin.